Sarili, ihanda po ang ating mga puso. Isang tabi muna natin ang mga problema dahil ang araw na ito ay araw ng Panginoon. Kaya walang interruption, walang maingay, lahat wala. Kasi makikinig tayo sa salita ng Diyos. Ito ang ating pagkain ng ating espiritu. Hindi pagkain ng anuman, ng physical, kundi ang salitang ito ay pagkain ng ating espiritu upang tayo ay lumago. Hello? Amen. Kaya purihin natin ang Diyos. Kaya ihanda po ang ating sarili. Tawagin po natin ang ating tagapagsalita, walang ibang ating pastor. Amen. God is good. All the time. Yan. So, purihin ng Diyos sa oras po ito. Welcome po natin ang ating mga kapitbahay. Maging ang mga nanonood din po sa YouTube channel, sa FB. Welcome din po kayo, Luzon, Visayas at Mindanao. Maging sa iba't ibang bansa na nakapapanood po ng ating YouTube channel. So, yan po ang ating po mga kapatid na nanonood ay nakikinig dito sa Tondo, no, Aroma, no. So nandito po tayo sa Aroma. So ang ating po pag-aaral ngayon ay patungkol po sa biblical theology. Biblical theology. Kasi may apat po na theology bawat churches, no. So yan po ang ating pong pag-aralan. Kung ano ba yung mga theology ng bawat churches na ginagamit, no? Na ginagamit na theology. Yung ibig sabihin ng theology, yung ang theo, ang tawag dyan ay God, no? Theo, God. Yung logo o words, no? Ibig sabihin, pag-aaral patungkol sa salita ng Diyos. The words po yung logo. Kaya theology. So yan. So, ibig sabihin, maraming pag-aaral patungkol sa mga theology. Ano nga ba ano ba ang theology nyo? Ano ba yung pag-aaral nyo? So, yan o. So, bago yan tayo muna po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa oras po ito, Diyos. Kami po ay lumalapit sa iyo at humingi ng gabay at patnubay upang patuloy po namin mapag-aralan ang iyong mga salita. Bigyan niyo po kami ng kaunawaan, kaalaman, at maging yung lingkod, patuloy niyo pong gamitin na maging daluyan ng iyong karunungan at kalaman. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. So dito ay, ang pag-aralan natin ay Biblical Theology. So ano ba yung Biblical Theology? Ito po yung pinag-aaralan ng mga born-again Christian. Tayo po mga born-again Christian, ang ating pong theology ay batay sa salita ng Diyos. Sapagat mayroong apat na theology. O yung biblical theology, and then historical theology, and then meron dogmatic theology, and then contemporary theology. So makikita mo dito, so ang mga born-again Christian, tayo po ay biblical theology. Biblical theology po tayo. At yung mga ano na yan, ano naman yung tinatawag na historical theology, ito yung mga churches na pinag-aaralan yung mga nakaraan o mga history, no? Nakabatay sila sa mga history. Ang dogmatic theology naman, ito yung kung ano lang yung na ano nila ng mga doktrina, no? So dapat yun yung masunod, no? Dogmatic theology. Yung contemporary theology naman, so yun yung mga nakabis sila doon sa nilalaman. Kaya kumbaga sa kapag sila ay nagbabasa ng Biblia, kung tinitingnan nila yung mga nilalaman, kung saan ito nanggaling, kung saan ito pinagmulan, no? So yan sila sa contemporary theology. So ngayon, ang pag-aaralan natin ngayon ay what is biblical theology. Yan. So, ang biblical theology ay ang pag-aaral ng doktrina ng Biblia. So, ibig sabihin, doktrina.
sa pinakadoktrina natin ay ang Biblia. Kung ano yung nababasa natin sa Biblia, yun ang ating sinusunod. At yun ang nagiging doktrina po natin. Kaya, na isinasaayos ayon sa kanilang kronolohiya at makasaysayan at background ng Biblia. Ang kaibahan ng systematic theology, kasi meron systematic theology. Ano ba yung systematic theology? Ang systematic theology, katulad ng patriology, Christology, angelology, bibliology, yan po yung tinatawag na systematic theology. Yan. So, ang sabi niya, iba-ikaiba ito ng systematic theology ay ikinatogirya ang doktrina ayon sa mga tiyak na paksa. Ang biblical theology ay nagpapakita ng paglalahad ng paghahayag ng Diyos habang ito ay umuunlad sa kasaysayan. Maaring hangarin ang biblical na theology na ihiwalay at ipahayag ang mga theology turo ng isang partikular na bahagi ng kasulatan. Gaya ng theology ng Pentateuch. No? ng theology ng Pentateuch, na ang ibig sabihin ng Pentateuch, ito ay Law of Moses. No, Law of Moses. Yan yung pag-aaralan ng biblical theology. Nakabase sila doon kung ano yung mga patungkol sa salita ng Diyos. So, dito yung tinatawag na Pentateuch ay tinatawag nito na Law of Batas ni Moises. Ito ay 5 books. Alam ba yung 5 books na ito? Ang 5 books na ito ay magmula sa Genesis hanggang Deuteronomy. Yan. So, pinag-aaralan nito ng biblical theology. Kung baga sila nakapokus sila doon sa pag-aaral. Na magmula sa Genesis, Exodus, Leviticus, Number, and Deuteronomy, bilang Number and Deuteronomy, ay 5 books po yan na nakapokus doon yung biblical theology. Kumbaga sa ang pinakadoktrina. Kaya ito po yung tinatawag na Paul Gospel. Kaya pag tinanong tayo, ano ba ang theology nyo? Kami po ay biblical theology. Ang tawag sa amin ay Paul Gospel. Genesis to Revelation, yun ang aming doktrina o pinaniniwalaan kung ano yung sinusunod. No? Sinusunod. Kaya dito, pinag-aralan din ng biblical theology yung tinatawag na kasaysayan. Aklat ng kasaysayan. Pinag-aralan nila ito. Ang aklat ng kasaysayan ay mayroong tinatawag na 12 books. No? 12 books po siya na isinulat ng mga lingkod ng ating Panginoon. Ito ay nagsisimula kay Josue hanggang kay Esther. No? So, kumbaga sa dito nakapokus ang pag-aaral o tinatawag na biblical theology. Nakabis sila dito na ang historical o yung kasaysayan ay 12 books po siya. Nagmula sa kay Joshua, Judge, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 King, 2 King, 1 Chronica, 2 Chronica, Isra, Nehemiah, and Esther. So, 12 books po siya. So, dito nakapokus ang pag-aaral. Kasi nga, ang biblical theology ay Paul Gospel. Paul Gospel siya. Kaya minsan tinanong ko, ano ba theology mo? Ang theology ko ay biblical theology. Ang tawag sa amin ay Paul Gospel o Born Again Christian. So, Born Again Christian. Born Again Christian, ito po yung tinatawag na, kung sa mga churches, ito po yung tinatawag na local church. Ang Born Again Christian ito ay pangkalahatang church. No? Universal Church. Universal Church. Bakit sinatawag siya Universal Church? Halimbawa, ako ay, ang pangalan ng simbahan ko ay
a disciple of Jesus Christ. Ang pangalan ng simbahan mo, ano pangalan ng simbahan mo, Pastor? Jesus is my Savior. Ang pangalan ng GIL. Pero pag tinanong sila, ano yung religion mo? Ang tawag dyan religion eh. Ano religion mo? Born again. No? So, ikaw at ako ay nagkakaisa sa pagiging born again. Bagamat iba't iba ang ating simbahan. Kaya ang tawag dyan ay Universal Church. No? So, pangkalahatan. Ang mga local church, katulad ng local church to. So, ang bawat churches, may kanya-kanya po yung doktrina. May doktrina po yung kanya-kanyang doktrina. Conforme doon sa pastor kung anong doktrina niya. Ang doktrina niya ba ay historical theology o ang doktrina niya ay dogmatic theology. Ang dogmatic theology, isa lang po dyan ang nangangaral. Isa lang ang mangangaral dyan. Dogmatic theology. Kung ano yung ibinaba ng pinakamataas, yun yung pangkalahatan sa lahat ng kanilang mga outreaches. No, isa lang ang kanilang tagapagturo. Ang tawag diyan ay dogmatic theology. So walang ibang tagapagturo kundi yung isa lang. Pero sa atin na mga biblical theology, meron tayong 5 ministry. Amen po ba? Amen. Meron tayong 5 ministry. May 5 tayong tagapagturo. Hindi isa lang tagapagturo. 5 tagapagturo. Ano yon? Apostol, propeta, evangelista, pastor, at guro. So, ito yung 5 tagapagturo. Hindi lang isa. Ako lang dapat magturo. Hindi yon. So, meron tayong 5-fold ministry. No? Hindi lang isa. Kaya, sa biblical theology. Kaya, ibig sabihin, ang bawat isang ito ay may kalayaan silang magturo. Kung ano yung mensahe ibinigay sa kanila. Halimbawa, si Pastor Mike, Pastor, ikaw magturo sa linggo. Hindi ko sasabihin kay Pastor, ito ituturo mo sa linggo, Pastor, ha? Kundi, siya mismo ang maghihingi sa Diyos kung ano yung mensahe na ituturo niya sa disciple of Jesus Christ. Hindi nang gagaling doon sa pinakamataas. Kaya ang tawag diyan, kapag nanggagaling ang ituturo sa pinakamataas, dogmatic theology. Dogmatic theology. So tayo ay nasa biblical theology. So, isa pa sa mga pinag-aaralan sa biblical theology ay yung tinatawag na aklat ng mga tula. Yan. Aklat ng mga tula. Kapag pinag-aaralan mo ang aklat ng mga tula, dito ka natututo kung paano mo, ang tawag nito ay makata. No? Makata. Poetry. No? Aklat ng mga tula. Dito ka matututong magsalita ng mapalabok na salita. No, kapag pinag-aralan mo ito. Nagsisimula ito sa aklat ni Job hanggang awit ni Solomon. Awit ni Solomon. So, 5 books po siya. Kapag binabasa mo ito, kaya kapag ikaw ay biblical theology, nakapokus ka doon sa mga aklat ng Biblia. Ang tanong, ilang aklat ba ang Biblia mula Genesis to Revelation? 39. Genesis to Revelation, 39 sa Old Testament. Sa New Testament, ilan? 27 books. Kaya, ang total niyan, Old Testament and New Testament, 66 books. So, doon lang nakapokus ang biblical theology sa loob sa Bible nito. Hindi sila pwedeng magbawas, hindi sila pwedeng magdagdag.
Hindi sila pwede magbukas. Kaya nakapokus sila kung ano ba ang kanilang pinag-aralan. So, ang pinag-aralan yung tinatawag aklat ng mga tula. 5 books po siya. Magmula sa Job, Psalms, Proverbs, mga ngaral, and awit ni Solomon. No? Job, awit, kawikaan, mga ngaral, at awit ni Solomon. So, 5 books. Pag ito ang binasa mong 5 books na ito, dito ka matututong magtula. Dito ka matututo kung paano magsalita na mapalabo. Kasi nga, kung babasahin mo ito, para bang ang galing mo mambula. No? Galing mo mambula. Kasi si Solomon, nakapag-asawa ng 1,000 babae sa kanyang palabok na pananalita. No? Palabok na pananalita. Nakarami siya. No? So, so isa pa sa mga pinag-aralan ng biblical theology, yung tinatawag na mga pangunahing propeta na tinatawag na major prophet. Major prophet. Isa yan sa mga pinupukusan. Kaya, kumbaga sa Paul Gospel hindi ka nalalayo doon sa Biblia. So, ang major prophet nito ay binubuo din ito ng 5 books. 5 rin siya na major prophet. Ito ay nagsisimula sa tinatawag na Isaiah, Jeremiah, Lamentation, ibig sabihin Lamentation, panaghoy, no? Ezekiel, Daniel. No? So, 5 books siya. Kung pag-aaralan mo ay 5 books na ito, dito mo malalaman kung ano mangyayari ng mundo na darating. Kung ano yung darating sa ating mundo. Kung ano ang magaganap. Ano ang mangyayari sa huling araw. Dito sa major prophet nito. Kaya kapag binabasa mo ito, nagkakaroon ka ng kalaman patungkol sa mga hinaharap. Kung anong mangyayari. No? Kung anong mangyayari. Kaya doon nakikita natin na kapag ang iyong doktrina ay biblical doctrine, nagiging maayos ang takbo ng iyong pananampalataya sa Diyos. Tama? Nagiging maayos. So, isa pa sa pinag-aaralan ng biblical theology sa Old Testament ay ang tinatawag na minor prophet. Minor prophet. Ito ay mga hula na kumbaga sa ay mga hula na minor. Na ibig sabihin na minor prophet, hindi talaga nakapokus doon sa kumbaga iba ito sa major prophet kaysa minor. Kumbaga sa minor para bang magaan lang na prophecy. Hindi talaga siya nakapokus sa huling panahon. O ito'y lang sa mga katamtaman na mga hula. So ito siya ay tinatawag na meron siyang aklat na 12 books. Ano iba yung aklat ng minor prophet? Ito yung nagsisimula sa Isaiah hanggang Malakas. Hosea hanggang Malakyas. No? So, ang mga books nito ay magmula sa Hosea, Joel, Amos, Obadya, Jonah, Mika, Nahum, Habakuk, Sipanaya, Hagay, Sakarya, Sikiraya, at Malakay. So, 12 books po siya. Kaya ang binubuo ng Old Testament na pinag-aaralan sa biblical theology ay 39 books. No? So yan na, nakapokus siya doon, yung biblical theology. Kung baga sa wala silang doktrina na ginagawa sa sarili nilang kapamaraanan, kundi ang doktrina nila ay nakabatay lamang sa salita ng Diyos.
At isa pa sa mga pinag-aralan ng biblical theology sa New Testament. Ang Old Testament ay binubuo ng 5 bahagi. 5 bahagi. Ang New Testament naman ay binubuo din ng 5 bahagi. 5 bahagi rin. Ano yung mga binubuo sa bagong tipan? Isa sa mga pinag-aralan sa biblical theology ay ang bagong tipan. Ito ay binubuo ng 27 books. At nahati ito sa 5 bahagi. 5 bahagi. Katulad ng Synoptic Gospel. Ano po yung ilang books ba ang Synoptic Gospel? Ilang books? 3 lang. 3 lang ang Synoptic Gospel. Iba naman yung dyan. No? Ang Synoptic Gospel, ito ay binubuo ng Matthew, Lucas, Marcos, and Lucas. Yan ang Synoptic Gospel. Isa yan sa mga pinag-aralan ng biblical theology. Inaalam nila kung ano yung mga ano nito. So, ang 3 ito, bakit ito tinawag na Synoptic Gospel? Sabagat halos magkaparehas ang kanilang kapahayagan tungkol kanino? Kay Kristo. Kaya sila tinawag na Synoptic Gospel. Kaya, kapag nagtanong, ano ba yung Synoptic Gospel? Synoptic Gospel, ito yung 3 books na sa Biblia. Nakatala sa Biblia. Magmula sa Matthew, Mark, and Lucas. Ang tawag dyan ay Synoptic Gospel. Dahil ang kalakapahayagan patungkol kay Kristo halos magkaparihas. Halos iisa lang. No? Halos iisa lang. At isa pa sa pinag-aralan sa biblical theology sa Bagong Tipan, ito ay yung Ebanghelyo ni Juan patungkol kay Kristo. Yan. Patungkol kay Kristo. At kaya ang tawag dyan ay Ebanghelyo ni Juan. Gospel of John. Gospel of John. Kaya ipinakikita sa Ebanghelyo ni Juan ay ang kapanganakan ni Kristo at tinawag ni Juan si Jesus na isang salita. Na tinawag ni Juan na si Jesus ay ang salita, yung logos. Tinatawag na logos, na bilang Diyos na nagkatawang tao. Bilang nagkatawang tao, na may laman at buto, kasama sa Ebanghelyo ni Juan ang ilang espiritual na pag-uusap, tulad ng pag-ipag-usap ni Jesus sa babaeng Samaritano na nagpapakita sa kanya bilang ang Misaya, At ang pakipagkita ni Jesus kay Nicodemo na nagpapaliwanag ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. So yan, makikita natin. At isa pa sa pinag-aralan sa biblical theology sa Bagong Tipan, ito ay ang aklat ng mga gawa. Na ang aklat ng mga gawa na tinawag ding mga gawa ng mga apostol. At partikular na tumutukoy sa author nito, alam natin na ang parihong author, ang sumulat ng Lucas at mga gawa, ay tradisyon mula pa noong mga unang araw ng simbahan ay si Lucas. Isang kasama ni Apostol Pablo ang sumulat ng mga aklat ng Lucas at mga gawa. So ang sumulat ng Lucas ay si Lucas, at ang sumulat din ng gawa ay si Lucas din. No. So, at yun ay pinag-aaralan ng tinatawag na biblical theology. Kaya kapag tinanong kayo, ano bang theology natin? Kami po ay mga born-again Christian. At ang aming theology ay biblical theology. At ang doktrina namin ay ayon lamang sa salita ng Diyos. So doon ay nakikita natin at ang pinakadoktrina natin ay meron tayong 5 tagapagturo. Amen. Hello?
mayroon tayong 5 tagapagturo na itinalaga ng Diyos. Tinalaga ng Diyos. Hindi isang tagapagturo. Mayroon tayong 5 tagapagturo. At isa lang naman ang ating tagapagturo talaga, walang iba kundi ang Espiritu Santo. Pero, ang 5 ito ay binigyan ng Diyos ng kanyang-kanyang mga kaloob. Kaya, isinasaklat ng mga gawa ang kasaysayan ng simbahang Kristiyano at ang paglaganap ng Ebanghelyo ni Jesucristo, pati na rin ang matinding pagtutol dito. Bagamat maraming tapat na lingkod ang ginamit upang mangaral at magturo ng Ebanghelyo ni Jesucristo, si Saulo na tinawag din Pablo ay pinakama-impluwensya bago siya na-convert. Siya ay masikasig na inusig, na umuusig sa mga Kristiyano. Ang dramatikong pagbabagong loob ni Pablo sa daan ng patungong Damasco. Kaya doon ay pinakikita kung paano naging apostol si Apostol Pablo. At alam niyo po ba kung bakit tayo naligtas? Sinong ginamit para tayo maligtas? Si Pablo. Dahil kung wala si Pablo, hindi po tayo maliligtas. Dahil ang kaligtasan lamang ay para sa mga Hudyo. Para sa mga Hudyo lamang. Dahil nga sa habag at biyaya ng Diyos, bagamat si Pablo ay naging masigasig na nag-umuusig kay Kristo. Dahil si Pablo ay mayroon doktrina. Ang kanyang doktrina ay dogmatic theology. Na mayroon lang isang Diyos. Hindi pwede maging Diyos si Kristo. Kaya lahat ng sumusunod kay Kristo ay inuusig niya. Pero dahil sa biyaya at habag ng Diyos, ginamit si Pablo para sa ating mga Hintil. Kaya tayo ay nagkaroon ng kaligtasan. At ang kaligtasan natin ay nasa biyaya lamang. No? Nasa biyaya lamang. So, ang ginamit ng Diyos para maligtas ang mga Hudyo ay sino? Si Kristo. Ang ginamit ng Diyos para maligtas ang mga Hudyo. Ang ginamit naman ng Diyos para maligtas ang mga Hintil, sino? Si Pablo. Sa pamamagitan ni Kristo. Dahil si Kristo ang tagapagligtas. No? At ang ating kaligtasan ay nasa biyaya lamang. Hindi tayo naligtas sa pangako. Kasi ang kaligtasan ng mga Hudyo ay sa pamamagitan ng pangako at ginamit si Kristo para maging katuparan ng pangako ng Diyos. So yan, isa sa mga pinag-aralan niyan ng biblical theology. At isa pa sa pinag-aralan sa biblical theology sa Bagong Tipan, yung mga sulat ni Pablo na tinatawag na Pauline Epistle. Ang Pauline Epistle, ito ay binubuo ng 8 books. Sulat ni Pablo. 8 books po siya na kanyang isinulat. Nagmumula ito sa Roma hanggang Pilimon. Roma hanggang Pilimon. Ang tawag dyan ay Pauline Epistle, mga sulat ni Pablo. No? Magmula sa Roma hanggang Pilimon. Nasa Roma, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 Thessalonica, 2 Thessalonica, 1 Timothy, 2 Timothy, Tito, Pilimon. Kaya 8 books po ang nasulat ni Apostol Pablo. Kaya tinawag dito na Pauline Epistle. At isa pa sa mga pinag-aralan ng mga biblical theology, yung tinatawag na General Epistle. Ang General Epistle ay meron siyang meron siyang ilang books to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
No? So, 8 books din. Ang general, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No? So, 8 books din ang general epistle. Ibig sabihin ng general epistle, pangkalahatan sulat ng mga apostol. No? Pangkalahatan. Kaya tinawag to na general epistle. Ang general epistle ay ito ay binubuo ng 8 books. Magmula sa Hebreo, James, 1 Peter, 2 Peter, 1 John, 2 John, 3 John, and Job. Kang tawag dyan ay general epistle. And then, ang last yung tinatawag na pahayag. So, total ay 27 books po siya, yung Old Testament. Kaya, sa New Testament, no? New Testament. 27 books sa New Testament. No? Kaya, kabuuan ng Biblia ay 66 books. Kaya nakabatay lang tayo doon. Wala tayong doktrina. Kaya kung tinatanong, ano ba yung doktrina nyo? Ang doktrina po namin ay nakabatay sa salita ng Diyos. At ang aming theology ay biblical theology. Sino ba kami? Anong reliyon namin? Kasi ang ibig sabihin reliyon, samahan. Samahan ay born again. Bakit natin sinabi ng born again? Dahil si Jesus Christ nagsabi. Sabi niya, huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangan may panganak na muli. Kaya ang nagtatag ng born again ay sino? Si Jesus. Ngayon, sa 2 Corinto 5:17, ang lahat ng kapag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala nang dating ang pagkatao, siya ay bago na. Kaya, bawat churches, kapag tinanong mo, born again ka ba? Pag sinabi yes, parehas lang ang ating pinaglilingkuran. Walang iba kundi si Kristo. Amen? Hello? Kasi hindi ka pwede maging born again kung hindi ka nakipag-isa kay Kristo. Kaya kapag hindi ka pa, sinasabi mo hindi ka pa born again, ibig sabihin, wala ka pa kay Kristo. Ang theology mo ay hindi biblical theology. So nawa, ay meron tayo na intindihan. Meron ba tayo na nawaan? Amen. Amen? So, purihin ng Diyos, nawa ay napagpala po tayo sa mga nanonood po sa YouTube channel. Kung kayo po ay napagpala ng mensahe po ito, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube, ay pwede po kayo mag-subscribe para patuloy po na lumago ang ating YouTube channel. At marami pa tayong mashiran ng mabuting balita sa Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa ibang bansa. Kaya purihin ng Diyos, tayo po yung manalangin. Pasalamat po tayo sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa oras po ito, Diyos, sa amin po na pag-aralan patungkol sa biblical theology na tunay nga Panginoon, ang totoong theology ay ang pagiging born-again Christian o Diyos. At nakabatay lamang ang aming doktrina ayon sa sinasabi ng mga lingkod ng Panginoon na ginamit mo, Diyos. Kaya po rin ka, God, sinabi po ni Juan, ang sinong magdagdag o magbawas sa nakasulat dito ay idadagdag din naman. Kaya hindi po kami pwedeng magdagdag o magbawas, Panginoon. Kaya purihin ka, God, sa mga oras po ito, God, pagpalain niyo po ang nalabi namin gawain sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, purihin ang Panginoon at announcement po, no? So, announcement po natin ay tuloy-tuloy po ang ating pong gawain sa lugar po ito. Ang ating pong nagsisimula tayo ng 2 o'clock at natatapos po tayo ng 4 o'clock. Dito po sa Building 8. Building 8, wala. Building 13. Nalilito na ako, no? Nalilito na, alala ko lang yung building 8 natin, no? Nasunog na yun. So, Building 30 dito po sa Aroma. Building 30 dito po sa Aroma. Dito po sa ating outreach. Ang ating pong main, nasa Hapilan po tayo. No, ang ating pong main. So, doon po sa main po natin sa Hapilan, ang ating pong Sunday service doon, ay linggo po ng umaga, nagsisimula po tayo ng 10 o'clock. Marami man o konti, nagsisimula po tayo roon. Basta pagdating ng 10 o'clock, start na po yun. At natatapos po tayo ng 12 o'clock.
At bukas, mayroon tayong Bible study kay Chairman. No? Nagsisimula ang ating Bible study sa office ni Chairman ng 6 o'clock po ng gabi. Marami man o kaunti, pagdating ng 6 o'clock, start na po ang gawain ng Panginoon sa lugar po ninyo. Natatapos po tayo ng alas 7. So, isang oras lang po. No? At hindi tayo lumampas kasi baka magbayad tayo ng malaki. Kaya kailangan, sakto lang tayo sa oras, sa loob ng isang oras. Yan. So, puri ng Diyos, at malahit na rin po ang ating pong anniversary. Ang ating pong anniversary ay nasa June, last Saturday ng June. No? Malayo pa ba, no? Malayo pa, pero malapit na. 5 buwan na lang eh. 5 buwan na lang. Yan. Gaganapin po natin ang ating anniversary sa basketball court doon sa may Barangay 105. No, sa barangay. Doon po natin gaganapin. Ang ating pong target na tao ay nasa 100 people. So, 100 people po, magbibigay po tayo ng ticket. No? Ticket. At siguro, maghanap tayo ng mag-sponsor ng parapol. No? Parapol. Maghanap tayo ng sponsor doon. Para yung bibigyan natin ticket sa kanila ay hindi mawala ng kabuluhan. Kundi meron silang matatanggap na pagpapalak. So, kailangan ko lang ang tulong ni Pastor Mike kung paano gumawa ng tawag na ang tawag doon is sulat, no? Para solicitation letter sa sponsor. Si Noel magaling. Sino? Si Noel, no? So, patulong tayo ron para makakuha tayo ng sponsor pa doon sa tinatawag na raffle. Raffle, no? Para makatulong din tayo sa mga dadalo. So, 100 people. Sa si Pastor, si Noel Nawan, Mendez, magbibigay siya ng 100 na box ng pagkain. 100 box. No? So, yan. So, yan, no? At kaya palagi natin pag-pray na makabili tayo ng drum set bago dumating ang ating 4th anniversary. May drum set na po tayo, bago po yun. Kukunin na lang natin. Resibo lang ang kailangan eh. Resibo lang, bago po yun. No? So, ang hinihingi sa ating pang merinda sa drum set, nasa 8,500. Pamerinda lang yun. Para makuha natin yung resibo. Para makuha natin yung drum set. No? So yan. So wala namang imposible sa Diyos. Amen po ba? Amen. Okay, tayo po lahat ay tumayo at darako po tayo sa ating panghuling gawain. Pagpapin mamaya ni Pastor Mike ang ating huling panalangin. Huling ano na.
Diyos, napakabuti mo sa amin. Salamat po sa lahat po ng bagay na hindi ka nagkulang sa amin. Salamat o Diyos sa lahat ng iyong kabutihan sa amin. Dalangin po namin o Diyos na pagpalain mo kami lahat. Lahat o Diyos ng iyong anak na nakinig ng iyong salita. Sama kami pumunta, ano man ang aming gagawin o Diyos ay pagpalain mo Panginoon. Sapagkat alam po namin na ikaw ay Diyos na makapangyarihan. Maraming salamat po o Diyos, napakabuti mo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Ano lahat po ay magsabi na. Amen. Amen. Kagamay naman, kapatid sa Panginoon. Ako'y natutuwa, nandito ka ngayon. Ako'y nasasabi na makasama ka. Miss na miss kita, kapatid sa Panginoon. Kagamay naman, kapatid sa Panginoon. Ako'y natutuwa, nandito ka ngayon. Ako'y nasasabi na makasama ka. Miss na miss kita, kapatid sa Panginoon. Ay ligaya! Ay ligaya! Nasa araw na ito tayo'y magkasama. Ay ligaya! Nasa araw na ito tayo'y magkasama. Ay ligaya! Nasa araw na ito tayo'y magkasama. Ay ligaya natin ay si Kristo. 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 Ang kasama. Amen! Amen! Lumas pa naman tayo. God bless you all. Kaya po rin ang Panginoon. Dahil mapalad pa rin tayo. Hallelujah. Siya yung church, Brad. Siya lang yung church. Sa ano yan? North, Kaloocan. North Caloocan. Siya ang preacher doon kanina. Kami yan. Sa Kamarin, ano? Kamarin. Kamarin. Kamarin! Malaria active. Alam mo yun? Siya yung sa puwa. Kamarin. Sa barangay. Punta ko, barangay 117 ba yun? Ay, 177. 185 yung malaria. 177. Sa Lulinan. Boundary ng Bulacan. Sunod pa. Boundary.